karangalan ko po na makasama kayo sa celebration ng Women's Month dito po sa Bagong Silang. Kitang-kita at damang-dama at dinig na dinig ko ang lakas ng komunidad dito kasama kayo na kumikilos at nagmamalasakit sa isa't isa. Palakpakan nyo naman po ang inyong mga sarili para sa ganitong habang buhay ng pagmamalasakit sa isa't isa. Alam nyo po, pag Women's Month, tulad ngayon, laging nagiging bida talaga ang mga leader kababaihan. Pero madalas, sila yung mga nasa posisyon na, yung mga may titulo na, yung mga nasa entablado. Nakakalimutan madalas yung mga individual na nakikita natin sa araw-araw. Sa loob ng tahanan, di ba? Sa palengke, sa komunidad. Tahimik pero kumikilos. Nangangalaga, umapasan ng mabibigat na hamon at responsibilidad, pero nakaka-survive. Yung kung wala lang tayong pagtitipon ngayon, naglalaba, naguhugas ng pinggan, umalis lang sa ating mga gawaing bahay para magsama-sama tayo dito ngayon. At dahil doon, dahil sa ating mga gawaing bahay at ganitong mga gawaing pangkomunidad, nagso-survive. Yes, di ba? Nagso-survive tayo at pilit tayong kumikilos para guminhawa ang ating komunidad at mga tahanan. Sila rin, yung mga babaeng sabay-sabay na ginagampan ang pagiging magulang. Kahit kung solo nanay na po tayo, pagiging manggagawa at pagiging leader pa sa komunidad. Sila rin, yung mga kabataang babae na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pangarap kahit hindi madali ang kanilang pinagdaraanan. Mabuhay kayo mga anak. Andito lang kami mga magulang nyo sa likod ninyo, lagit-lagi. Sila rin, yung mga senior citizen na naghahanap buhay pa rin para sa pamilya. Yes po, di ba? Habang buhay, binuhay ang pamilya, hanggang ngayon, binubuhay ang mga susunod na henerasyon ng pamilya. Sila yung mga persons with disabilities na nagsusulong ng kanilang karapatan at sumasabay, hindi nagpapaiwan, sumasabay sa hamon ng buhay. At kahit hindi sila, itong mga kapwa babae natin, hindi pa kinikilala bilang leader, kaya nilang mamuno, mamahala. Yes, di ba? At kayang-kaya nilang bumuhat, Diyos ko, ng mabibigat na responsibilidad. Alam ko po na kayo iyon. Ang bawat isa po sa inyo ay iyan po. Kaya mabuhay po kayo. Gaya na rin lang ng Reka Saka. Mahigit 3 decades na. So, higit isang henerasyon na. Sama-sama kayong kumikilos, tumutugon, sama-sama kayong umaalalay sa pangangailangan ng komunidad. Kayo ang nagsisilbing sandigan ng kababaihan laban sa karahasan at diskriminasyon. Sama-sama po tayo mga kababaihan laban dyan. Tuwing panahon ng krisis, sandigan din at sandigan ng pag-asa para nga po sa mga susunod na henerasyon na ating mga anak at apo na. Hindi po birong leadership yan. Sa pag-oorganisa ninyo, mga kasamang babae, at sa paggawa ng mga initiatives, gaya nitong pagtitipon, ipinapakita ninyo na ang lahat ng sektor at eventually, nagiging masigla ang komunidad na kinabibilangan ninyo
dahil sa tuloy-tuloy na pagkilos ng kababaihan at lahat pa ng mga sektor. Palakpakan muli ninyo ang inyong mga sarili, mga leader at samahan dito po sa Caloocan, sa 176. Lalo pa po ngayon, sa panahong patuloy, sabi nga kanina ni Ka Eric, patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo. At dahil tumataas ang presyong iyan, pati na po lahat ng pagkain at lahat pa ng pangunahing kailangan natin sa buhay. Marami ang mas nahihirapang bumangon, tataas pa ang presyo ng mga serbisyong binabayaran natin. Ano ba naman itong sitwasyon ng krisis na ito? At sino po ba sa ganitong mga krisis ang kadalasang kumikilos at unang naghahanap ng paraan? Sino ang nag-a-adjust ng budget? Nagtitipid? Hindi pa tayo rin po yun na mga kababaihan at mga kapatid na lalaki din sa ating mga pamilya. Tayo rin po ang pilit na gumagawa ng paraan. At kung habang dumadaan tayo sa ganitong krisis, ang pagtutulungan din po natin iyan ang nagiging susi para ma-survive pa rin natin ito. Tama po ba yon? So tuloy-tuloy na pagtutulungan tuwing karaniwang araw at lalo na't ngayong nasa krisis na po tayo muli at muli pa. Kaya ipagpatuloy lamang po ninyo, mga kasamang babae at mga kapatid na lalaki, ipagpatuloy lamang po iyang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan na binubuo ninyo. Hindi man palaging napapansin, pero napakahalaga ang ginagawa ninyo. Kami naman po sa gobyerno, patuloy din ang trabaho para tulungan ang ating mga kababayan. Nagpasa na po tayo ng excise tax exemption at reduction para mabawasan po ang presyo ng krudong iyan. Salamat po. Pero yan po mararamdaman natin sa loob ng 1.5 buwan pa. Kaya kasabay po ng pagbaba o pagsuspinde ng excise tax, umaasa po ako na mapakinggan ng executive, yung binanggit din ni Ka Eric kanina, supplemental budget ng 52.8 billion pesos para magkaroon po ng subsidy sa unang 3 buwan ng gerang ito. Ang mga tsuper natin sa pampublikong transport sector, ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda para hindi po tumaas masyado ang presyo ng pagkain at yung ating mga kababayang OFWs na magpaparipatriate at kailangan i-reintegrate sa ekonomiya natin dito sa Pilipinas para patuloy nilang, maibuhay ang kanilang mga pamilya. So sa pangwakas po, hindi po talaga kailangan maging sikat o may titulo para maging leader. Sa araw-araw, kasi na pag-aalaga, pagdedesisyon at pagtulong sa kapwa, doon nagsisimula ang tunay na pamumuno. At tulad po ninyo, noon pa man, naging bukas din po ako sa pamumuno. Handa akong tumulong din, katulad ninyo, kung saan ako kailangan. Mahalaga po na ang mga leader, katulad natin, ay handang umintindi, tumulong, at manindigan para sa bayan. Importante rin na nakikipagtulungan, tulad po ng lahat ninyo rito, makikipagtulungan sa mismong apektado sa mga issue at problema sa mga komunidad. Kaya, panawagan ko po, patuloy po tayong magtulungan. Sa ganyang paraan, tunay na aabante ang kababaihan, tunay na aabante ang ating mga pamilya, tunay na aabante ang ating mga komunidad. Maraming salamat po mga kababayan at mabuhay po kayong lahat.